Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, diretso tayo sa punto. Wala na po muna tayong mga greetings sa mga viewers natin dahil maiksi lang po ito. Para po ito sa mga viewers natin na gusto nila, diretso na tayo sa punto. Mga kabunyog, wow, biglang naisip ni Cayetano ang human rights at compassion kay Duterte. Pero noon sa drug war extrajudicial killings, ilang libo ang pinatay, walang human rights, walang compassion. Ang tindi mo, Cayetano. May mga human rights ka pa, may mga compassion ka pa. Ha? Sabi kasi ni Cayetano, wala ba na tayong human rights? Wala ba tayong compassion? Ang ibig sabihin ng compassion, pagkaawa. Dapat daw maawa tayo sa dating presidente. Dating presidente naman yan, bigyan naman natin ng dignidad. Sabi ni Cayetano. Yan ay kaugnay sa sinusulong nila na house arrest ni Duterte doon sa The Hague. Suportahan na daw ng gobyerno ng Pilipinas yung interim release at pumayag na ang gobyerno na kahit doon sa premises ng Philippine Embassy sa The Hague, doon na lang dalhin si Duterte. At least daw doon, hindi naman daw nakakaawa ang lagay ng dating presidente. Yun ang sabi ni Cayetano. Sinigundahan naman ito ng tatlong itlog. Si Cayetano, si Bato, si Padilla at saka si Bongo. Yun. Ha? Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, itong mga nagtutulak ngayon ng pag-interim release kay Duterte, ang ini-invoke nila human rights. Pero nung panahon, pag binabanggit ang human rights, binabastos nila ang human rights. Sabi nila, human rights? Walang human rights. Huwag kaawa? Noon wala rin silang pagkaawa. Para sa kanila, ang mga drug users o mga involved sa drugs, yung mga pinaghihinalaan nilang mga involved sa illegal na droga, parang hindi yan mga tao, dapat yan pagpapatayin. Wala nang due process dyan. Ang isipin sa kanila na sila ay mga masasamang tao. Ganun mag-isip sila Cayetano nun. Nang pinag-uusapan sa United Nations Human Rights Council yan, Department of Foreign Affairs Secretary si Cayetano nun, pinagtatanggol niya nun si Duterte. Ang sabi ni Cayetano nun, ang policy ng administrasyon ni Duterte ay matapang pagdating sa illegal na droga kasi dapat daw talagang ganun na ang gawin. So wala silang pagpapahalaga nun. Naaawa sila kay Duterte dahil matanda na raw ito. Dapat daw igalang ang human rights ni Duterte. Pero ang tinatanggap ng mga pulis, 6,000 ang napatay. Yun pala walang human rights. Doon pala hindi dapat maawa. Di ba ganun yung line of reasoning ng mga Duterte, ay ng mga DDS? Hindi sila naawa doon sa mga pinagpapatay sa war on drugs ni Duterte. Wala. 6,000 tinanggap ng mga pulis ang napatay nila. Kaya lang, nanlaban daw yung mga yun, sos. Nanlaban. Grabe, 6,000 ang laban. Dapat, yung 6,000 na yan napatay, dapat kinasuhan ng mga pulis doon. Matapos silang kasuhan, saka sila magdidepensa na self-defense yun. O kaya, justified yung pagpatay dahil nga nanlaban. Hindi. Walang wala nang mga question. Pag sabi nilang nanlaban, tanggap na yun. Kasi criminal naman yan. Kasi addict naman yan. Kasi drug user naman yan. Drug pusher naman yan. Parang pag sinabi mong addict, drug pusher, drug user, wala ka ng human rights. At hindi ka dapat kaawaan. Tapos ngayon kay Duterte, panay ang argumento nila, awa, human rights. Ay, Cayetano, dispalinghado ang argumento niyo. Ngayon, magsasabi kayo, kayo nila Bongo, nila Bato, nila Padilla, magsasabi kayo na maawa naman sa dating presidente. Pero doon sa mga pinagpapatay ng war on drugs noon, nagpapalakpakan kayo. Yung mga namamatay noon sa war on drugs, kahit nadadamay ang mga bata, tulad ni Kian de los Santos, nadadamay ang mga matatanda, nadadamay ang walang kalaban-laban. Tapos kahit pa sabihin mo pang mga drug user yan,
Adik yan. May ano pa rin yan. May karapatan pa rin yan sa due process. Hindi nyo binigyan ng due process. Mabuti nga si Duterte, binibigyan ng due process eh. Mabuti nga si Duterte, tinatrato pa ng makatao. Mabuti nga si Duterte, kinulong lang, hindi pinatay. Mabuti nga siya, mayroon pang paglilitis. Yung mga biktima ng war on drugs, mayroon bang trial? Kaya nga extrajudicial killings eh. Ibig sabihin, pinatay ng ganun-ganun na lang. Mga riding in tandem, mga vigilantes, yan. And yet, ngayon, ang i-invoke nyo, ang babanggitin nyo, human rights, compassion, karapatang pantao ni Duterte, pag maawa kay Duterte. Tapos nung panahon na napakaraming napapatay, araw, gabi, ilan ang namamatay noon, ang mga laman ng balit araw-araw, patay dito, patay doon. Wala kayong human rights, walang compassion. Tapos yun, ang sasabihin ni Cayetano, sabi ni Cayetano, wala na ba tayong human rights? Wala na ba tayong compassion? Hindi ba natin mabibigyan ng dignidad ang dating presidente? So, pag dating presidente ka pala, may human rights. Pag dating presidente ka pala, may compassion. Pero kung mga ordinaryong mamamayan kayo mahihirap, walang human rights. Nagpapalakpakan kayo noon. Mabuti na nga lang at may International Criminal Court. At itong mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs si Duterte, mayroon pang nalapitan para sa hustisya. Binabastos nyo nga ang ICC noon. Sabi nyo, wala naman yung ICC na yan. Ngayon, nagmamakaawa kayo sa ICC. Noon, binabastos nyo. Noon, hindi nyo kinikilala ang human rights. Ngayon, ini-invoke nyo kay Duterte. Noon, wala kayong awa-awa. Sabi nyo, tama lang yan. Yung mga namamatay na yan sa war on drugs. And yet, ngayon kay Duterte, maaawa kayo. Mabuti pa kami, naaawa kami kay Duterte, pero kahit naman maawa ka, dapat pa rin mapanagot. Kailangan pa rin bigyan ng hustisya ang mga naging biktima niya. Yan yun. Pinagkait nyo yan sa mga naging biktima ninyo. Yan ang totoo. Ito po ang ating punto diretso. Si Attorney Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.